Meron po tayong tatlong mga napakalaking economic indicators mula po sa US. Yan, US, United States, na dapat po nating tutukan lahat bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Maaari po kasing magdulot ito ng matinding pagbabago sa presyo ni Bitcoin. Oo, posibleng lumipad or biglang bumagsak si Bitcoin, depende sa labas or lalabas na balita. At ito po ang mga indicators na ito. Una ay ang testimony ni Ginoong Jerome Powell ng Federal Reserve. Pangalawa ay ang bilang ng bagong jobless claims. At ang pangatlo ay ang tinatawag pong PCE or Personal Consumption Expenditures. Ipapaliwanag po natin ang bawat isa sa kanila kung bakit po ito mahalaga at paano ito posibleng makaapekto sa crypto market, lalo na kay Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa epekto ng testimony ni Ginoong Jerome Powell kay Bitcoin. Ayan. Ngayong June, ayan, ay magbibigay po, ngayon pong June 24, ay magbibigay ng testimony itong si Ginoong Jerome Powell. Siya po ang chairman ng Federal Reserve at yan, ibibigay po niya yung kanyang testimony sa harap ng US Congress. Isa ito sa mga pinakamahalagang kaganapan dito sa mundo ng ekonomiya. Yan. At bakit? Dahil sa mga salita ni Ginoong Powell ay pwede pong magkaroon ng malaking pagbabago sa galaw ng market. Kapag naging hawkish itong si Ginoong Powell, ibig pong sabihin ay magbibigay siya ng pahiwatig na posibleng itaas pa ang interest rates at maaari pong bumagsak si Bitcoin kapag nangyari yan. At bakit? Dahil kapag mataas po ang interest rates, mas gusto ng mga investors ang mas safe na asset tulad po ng bonds at saka dollar. Kaya iniiwasan po nila ang riskier assets tulad ng crypto. Pero kapag dovish ang kanyang tono, ibig pong sabihin ay nagbibigay siya or nagbigay po siya ng senyales na pwedeng bumaba ang interest rates at posible na ring lumipad itong si Bitcoin, lalo na kung mukhang malapit na siyang bumalik sa ibabaw ng presyong $100,000. At yan po ang gustong-gusto ng mga bullish traders. Mahalaga na rin pong tandaan na may Q&A session pagkatapos po ng prepared speech. Dito kadalasang lumalabas ang mga unscripted insights. At dito rin nagkakagulo ng ang market. Ay abangan po natin ang buong event, hindi lamang po ang speech. Yan, dito naman po tayo sa jobless claims. Yan, jobless claims at paano po nakakaapekto ang jobless claims na ito sa crypto market. Ayan, ang jobless claims ay simpleng sukatan po yan kung ilang tao ang unang beses na nag-apply ng unemployment insurance sa Amerika. Ibig pong sabihin, ito ay sukatan kung lumalala ba ang unemployment sa bansa. Nitong linggo, June 14, ay nasa 245,000 ang bagong jobless na claims. At inaasahang tataas pa ito sa 248,000 kung tataas nga ito. At ayan, kung tataas nga ito ay maaari pong mga hulugan na humihina ang ekonomiya ng Amerika. Ngayon, kapag humihina ang ekonomiya, kadalasang binababa po ng Federal Reserve ang interest rates para pasiglahin ang market. At kapag may tsansa ng rate cuts, umaangat po si Bitcoin dahil mas gusto ng investors ang riskier assets. Pero kung biglang bumaba ang bilang ng jobless claims, posibleng lumakas po ang US dollar. At kapag lumalakas ang dollar, madalas ay naaapektuhan si Bitcoin pababa. Kaya importante ring subaybayan ang mga datos na ito kung gusto mo pong ma-predict ang short-term movement ni Bitcoin. Yan, sunod ay ang PCE.
Ano po ang PCE at bakit po sobrang importante nito? Ang PCE or Personal Consumption Expenditures ay isa po itong inflation gauge na pinakapaborito ng Federal Reserve. Meron po itong mas malawak, mas malawak po ito kaysa sa CPI dahil isinasaalang-alang nito ang pagbabago ng consumer behavior. Sa madaling salita ay tinitignan po nito kung gaano kabilis tumataas ang presyo ng mga project or serbisyo na binibili ng mga Amerikano. Noong nitong nakaraang buwan, nasa 2.1% ang PCE. Ayan, at 2.5% naman ang core PCE na hindi po kasama ang pagkain at enerhiya. Pero ngayong darating na release, inaasahan na tataas po ito sa 2.3% at 2.6%. Kapag mas mataas sa inaasahan po ang lalabas na PCE, pwede pong bumaba itong si Bitcoin. At bakit? Dahil magmumukhang persistent po ang inflation at maaring hindi na tuloy. Hindi na po ituloy ng Fed ang interest rate cuts. Pero kung pag mas mababa po ang inaasahan, ang inaasahan kung na lalabas na PCE, good news yan para kay Bitcoin. Dahil maaari po nitong hikayatin ang Fed na magbaba ng interest rates na isang bullish sign para sa crypto market. Ngayon ay ano po ba ang galaw ni Bitcoin sa ngayon? Ayon po sa data mula dito sa BN Crypto, si Bitcoin ay bumaba po ng 1.32% at kasalukuyang naglalaro sa presyong $101,450. Ibig pong sabihin nito ay kahit papano ay nakikita na natin ang epekto ng uncertainty sa market habang hinihintay ng mga traders ang mga mahalagang datos na ito. Hindi pa man ganap na crash, pero malinaw na may takot at pag-iingat sa market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy ay mahalaga ito dahil ang mga economic indicators ng US ay may malakas na epekto sa global crypto market. Tandaan po natin ang galaw ng dollar, interest rates at inflation sa Amerika ay kadalasang nagpapagalaw na rin kay Bitcoin, Ethereum at maging sa iba pang mga altcoins na hawak natin. Kahit nasa Pilipinas po tayo, ang presyo po ng crypto na tinitrade natin ay nakadepende pa rin sa mga kaganapan sa US. Kaya kung gusto mo pong maging profitable sa trading o kahit sa hodling, kailangan mo pong bantayan ang mga balitang ito. Kung halimbawa ay naglabas po ng hawkish remarks itong si Ginoong Powell, maaaring makita nating bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Dito pwede pong magkaroon ng buying opportunity. Pero kung dovish naman siya, baka bigla pong sumabog si Bitcoin pataas at baka sayangin mo ang pagkakataon kung hindi ka alerto. Bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, sobrang unpredictable ngayon ng crypto market dahil sa dami ng external factors. Hindi lang ito tungkol sa supply and demand, kundi pati na rin sa global geopolitics at monetary policy ng US. Pero kung matututo po tayong unawain ang mga indicators na ito, tulad po ng testimony ni Ginoong Powell, jobless claims at PCE, ay magkakaroon tayo ng edge sa market. Hindi po natin kailangang hulaan or i-predict ang presyo. Basta alam po natin ang mga galaw ng malaking players tulad po ng Fed, ay mas magiging matalino po tayo sa ating pagdesisyon. Kaya yan ang payo ko po sa inyo mga ka-crypto, ay wag puro hype ang sundan. Aralin po natin ang economic indicators, intindihin natin ang market sentiment at maging alerto po tayo sa mga release ng balita. At sa ganitong paraan, hindi lang tayo umaasa po sa swerte. Tayo mismo ang gagawa ng ating sarili po nating swerte.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.